Patay negosyo, walang internet na. Yay! Palagay ko maglalabat sila Choco mamaya. Ang ganda talaga ng camera na to. Buti naman hindi natuloy yung ulan. Oh. We're here. Walang internet. So dito lang tayo kay ano tayo. Magpi-film lang tayo para bukas. Naku, yari na naman tayo nito. Wala na naman tayong ano. Oh. Ito kasi sa lugar namin, basta kumangin, nawawalan ng wifi. Manghihangin lang kanina, sumama yung panahon, medyo nawala ang wifi. So, maalikabok na naman ito sa sakyan. So, I'm gonna film here. Yeah. Saan na si Kili? Tingnan nyo naman yung secret na room ni Reggie. Ayan o. Iisipin mo bang kwarto yan? Hindi ba parang ano lang siya? So, yan. Dito lang ako magpipilm. I'm gonna sit down here. Yan, mamaya meron na. So, ganun talaga dito pagka medyo mahangin, medyo parang uulan, nawawala yung aming internet connection. So, the thing is bukas. Paano makakatawag si my future husband, di ba? Future husband ang tawag ko sa kanya. Yan. So, let's see. Hintayin natin, inaayos ni B-Boy. Kung wala, ay patay. Ganun talaga yung globe. Dito lang naman sa area na to kung saan dito. Nandito kasi kami guys sa uptown. So, here in uptown, ganun. Pero sa city, meron yan, may internet. Dito lang kasi nasa taas kasi kami ng mountain. So, yan. Let's go. Ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw. Pinagaan ka na. Dapat kami po wifi. Oh my God. No wifi, patay negosyo. Hello people of the Philippines. Ayan, nandito tayo. Wala kaming kuryente. Wala kaming kuryente, may ilaw. Wala kaming wifi. Kakaloka ang Philippines. Yeah. Hindi naman, dito lang naman sa area namin guys. Because we live in uptown, Cagayan de Oro. Pasensya na kayo sa aking outfit. At ako hindi pa nakapag-ayos. So, ganyan ang aking itsura ngayon. So, dahil wala kaming wifi, I decided to film na lang. Kasi para may magawa naman tayo. Bakit nga ba ngayon? Ang pagkawala ng wifi is a big issue. it is a big issue for us. Not only for us, for everyone. Kasi, yun lang, yun, nagbigay lang ng tip sa akin. Nagbigay ng tip sa akin ngayon. Dahil, nag-iisip ako kanina. Sabi ko, ano kaya maganda kung maging content, di ba? So the nice content na magandang i-content ni Brit Pinay ay ang which one is more important. Dati sinasabi nila rice is life. But this time I can say wifi is life, not the rice. Hindi ba? Nung unang panahon, way back mga parang nag-start ang wifi and internet parang 1997, if I'm not mistaken. 1997, because by that time nakatira kami sa Balulang by that time. So, parang kadarating ni mama ko, galing siya ng Middle East.
So doon nag-start na may mga cellphone na dati, 'di ba? No, naalala ko pa yung first cellphone ko. Ganito pa yung istorya nung nagkaroon ako ng first cellphone. Ayan, so continue natin kasi para nakita ko hindi pantay ang aking camera. Pasensya na kay guys ha. Kasi I'm just only using a phone. I'm just only using my Samsung phone kasi wala pa naman akong ano. Meron akong laptop dati kaya lang nasira siya. So instead of ipagawa or bumili ka ng bago, so tsaka na lang. Ang importante lang naman is yung meron tayong ginagamit na pang film. So saka na yun pagka sumikat. Pag sumikat na tayo. Ganun na. No? Hindi katulad syempre ng mga talagang mga vlogger na mga famous mga vloggers na talagang ano na talaga sila guys. Yung makikita nyo yung mga gamit nila, mga high-tech na talaga yung mga film, mga lighting and everything. Pero syempre, importante yun as a vlogger, hindi ba? Pasensya na kayo Makati Ilong ko. Sabi nila, pag Makati daw Ilong, ano ba ibig sabihin ng pera? Sana pera. So, babalik tayo sa ating topic. Ang aking topic ngayon is just because nawalan kami ng wifi. Alam nyo nangyari na to nung previous days. Talaga namang dito sa area where we live, dito kasi kami sa uptown, Cagayan de Oro. So we are on the top of the mountain. So on the top of the mountain, pagka biglang umulan, biglang hindi maganda yung panahon, biglang nawawala ang wifi. Oh, yan si Inday. Wala pa? Hindi, nagpipilm lang ako kasi para pag nagkaroon ng wifi, may bibideo tayo sa YouTube, hindi ba? Meron tayong magandang topic. Ayan. Nakatinailok ko, sorry. Sorry about that. Na ano na naman yung aking vlogging kasi nga yung aking filming, I mean. Kasi there was a time na talagang kumakatiilong ko, hindi dahil lang ito sa aking allergic rhinitis, agad an allergic rhinitis, that's why. So, ngayon nandito tayo sa kabilang bahay para mag-vlog. I-continue. Hindi na matuloy-tuloy yung aking ano. So, balik tayo. Speaking of the Wi-Fi. Way back 1997, wala pang internet. If I'm not mistaken, meron na rin siguro. Kaya lang, doon pa lang nagsimula ang cellphone. 1997, if I'm not mistaken. So, first time kong bumili ng cellphone, ang cellphone pa na gamit ko noon ay Nokia. And then, ang kanyang line, wala pang Globe, wala pang Smart. So, ano na nga ba yung line nung unang-unang cellphone? Islacom. Talagang maano pa talaga yung memory ko nung Islacom pala. Yung unang-unang line. So, first time ako nagkaroon ng cellphone is noong 1997. Nakatira pa kami somewhere in Balulang, in Cagayan de Oro pa rin yun guys. So, nagpunta kami ng Manila kasi ang father ko is nag-retire. My father is a Philippine Marines siya. So, nag-retire siya. So, we go to Manila. Me and my brother Jonathan and then may pamangkin Karen. Kasi ako nga ang eldest na anak. So, kami ang naglakad nung pagkuha nung ano ni father ko, yung nag-retire kasi siya. So, in-split niya into half sa kanya kasi may father, nagkaroon siya ng ibang family. So, kami, na tatlong magkakapatid na natili kami sa mama ko. So, magkakasama kami. Ayun. So, binigyan kami ng half na pension o retirement pension ng father ko. Kasi yung father ko, 30 years sa serbisyo sa Marines. So, yun. Nung unang panahon, mabalik tayo sa cellphone. Unang-una ako nagkaroon ng cellphone. Ang aking line is Islacom. And then, dati, free pa dati guys ang text messaging. Pag kunyari, bumili ka ng card pa dati ang Globe. Ang Globe, wala pang Globe. What I'm saying is ang load. When you put prepaid card sa inyong cellphone, yung prepaid na yon, for example, 500 peso, okay, 1,000. Pinakamalaki dati is 1,500 and then meron 250. Di syempre, maglo-load ka. Pag nag-load ka kunyari ng 500, that is 1 month mo na nagamit. Matagal na yung 500. Mas mura dati guys nung 1997. Mas mura, mas affordable ang gamit ng cellphone. Tapos, di syempre, call na yun, no? Free pa ang text dati guys.
text messaging is free before, way back 1997. So, once na nagkarga ka na ng load, for example, 500, good for 1 month na yun, matagal na yun, tawag ka, kaya tumawag ka, kaya hindi, parang ganun. Hindi ko lang alam kung na-expire ba yung nakalimutan ko na. Basta, ang text messaging is free by that time. So, syempre, tuwan-tuwa ka kasi first time mong magkaroon ng cellphone, magkaroon ng mag-text, ganyan. Syempre, wala pa akong ka-textmate noon. So, yung number ko na hanggang ngayon ay gamit-gamit ko pa rin, which is yung Islacom dati, bigla nang pumasok ang Smart. Yan, Smart matagal na yan eh. So, from Islacom, na-convert ko na siya into Smart. Smart na yung line ko. So, yung line ko na Smart, yun ay gamit-gamit ko pa rin until now, ilang decade na yun. Hanggang sa pumasok ng Globe, pumasok ng TM, pumasok na ang Talk and Text. Yan. So, andyan na. Meron pa mga iba eh. May mga iba pa, kaya lang hindi ko masyadong kilala. So, ang inano ko lang na line ko is Smart, Globe, at saka yung Islacom nga dati. Tsaka TM. Meron akong TM dati guys. Kaya lang, yung TM ko na yon, I was trying to transfer it into different phone. So, I was using that SIM card for a long time, yung aking touch mobile. TM ang tawag nila doon. So, dahil maliit lang yung SIM card, so pagsaksak ko doon sa isang phone ko, Diyos ko, nasira, natuklap. So, what I did, I bring the SIM card to the Globe office dito sa Limkit-Kay. Kaya lang, hindi na nila ma-recover. Marirecover nila, kaya lang mag-iintay ka ng matagal and then you need to pay, ewan ko kung magkano yun, kasi nga, yun nga ang aking GCash account na ginagamit. So, sabi nung Globe sa akin, kaysa magbayad ka po ng, buti nga mabait sila, hello Globe, shout out. Sabi nila buti mabait sila, instead of magbayad po kayo ng 1,000, parang ganon, tapos mag-iintay pa kayo ng dahil lang dyan sa GCash na yan. If I were you, mag-open na lang po kayo ng ibang GCash, which is, I have another GCash naman. So, yung matagal na number ko na yun, hindi ko na siya ginamit, di ba? Pinalitan ko na kasi kaysa magbayad ako ng 1,000. And then, hindi mo naman siya agad-agad magagamit. So, ginawa ko, yung isang GCash ko, yun na lang inactivate ko. Yun, so meron na rin tayong card. So, ngayon, ang dami ng mga ganap. Magmula nung nagkaroon tayo ng internet, unlike before, nung mga panahon namin guys, naalala ko pa. Nag-usap nga kami ng pamangkin ko eh. Sabi ko, bakit ngayon parang Wi-Fi is life na ngayon, hindi yung rice is life, di ba? Kasi pag walang wifi, parang wala kang buhay, di ba? Parang wala kang lakas, which is totoo naman. Kasi, di ba? Pero nung panahon namin, guys, wala pang wifi, di ba? Manonood lang kami ng TV. Yan lang ang libangan namin, mga 90s, 1990s, mga gano'n, TV. So, may TV na, no? May TV. Pagkapanood mo ng TV, syempre, magdi-dinner ka na. So, after the dinner, di ba? Matutulog na kayo, di ba? O kaya magre-radio kayo. Yun naman ang libangan noon. Ngayon kasi na lahat ng tao is gumagamit na ng wifi, di ba? Gumagamit na ng internet, katulad ng mga bank, yung Grab, kunyari mag-order ka ng food, yung mga angkas, yung mga, meron pa isa, hindi ba yung Grab, yung isa pa na, I mean what I'm saying, yung lahat ng bagay na ginagawa natin at ginagamit natin is we are using an internet. Kasi internet talaga is life, di ba? So, may Grab, merong yung angkas, meron pa yung isa, meron pang mga ano dito mga service dito sa amin na since na nag-start yung pandemic dati, nung may pandemic, hindi ka pwedeng lumabas. So, mag-text ka lang, gagamit ka lang ng internet, ano ka kunyari sa SM and then they will deliver to you the food, yung item na kailangan mo. Because by that time ng pandemic, hindi kayo pwedeng lumabas, di ba? So, magte-text lang kayo, i-deliver nila dito. Yung kapatid ko dati, wala dito yung kapatid ko, nasa biyahe. Tapos nag-pandemic, grabe talaga yung pandemic na naranasan namin, guys. So, wala dito yung sister ko kasi yung sister ko ang breadwinner, di ba? So, wala siya dito. Kami-kami lang. So, o-order siya online sa SM and then ito, ganito, yung grocery, karne, mga ganun. Lahat ng mga kailangan ninyo and then i-deliver, babayaran din niya online and then i-deliver dito kasi nung panahon na yun hindi ka pa nga pwedeng lumabas.
Kasi nga merong pandemic, hindi ba? May kakahawahan dati. So, I remember pa by that time na there was a pandemic here in the Philippines. Hindi ako before that pandemic thing, nagko-commute pa ako guys. What I'm saying is lumalabas ako alone by myself, hindi pa pupunta ka ng SM to meet friends. Ganon, sasakay ka lang mag-isa sa sasakyan. Just me, myself, hindi ba? So, dati ganun ang ginagawa ko. Pero nung nag-start na ng pandemic dati na ayaw ng kapatid ko na makikisakay ka sa public transport kasi syempre pwede kang mahawa, hindi ba? And at the same time, meron naman kaming driver. Dati may driver yung kapatid ko. Yung si Manong Roger nga. O, de yun. Hindi na ako nag-public transport since that pandemic. Siguro, if I'm not mistaken, kung 5 years or 6 years na hindi ako nagpa-public transport. Lately na lang. Kasi wala na yung driver namin na si Manong Roger. Si Manong Roger kasi is nagkaroon ng heart attack. Pero okay pa naman siya. Kaya lang syempre hindi na siya physically fit to drive at mag-service dito sa amin at sa kapatid ko. Tsaka isa payo na rin ng kapatid ko. Diba? Kasi syempre medyo delikado na yon. Especially kung ang pasahero niya is kami, family niya, tsaka mama ko. Matanda ni mama ko. So yun. So in short, ngayon lately nag-start na ulit akong mag-public transport. So nagta-taxi, sasakay ng bus, yan. Pero may kasama ako guys, may kasama ako. Si Reggie o kaya si Inday, yung helper namin. Meron kasi kami dalawang helper. So yun ang kasama ko pag lumalabas ako. Pero at least, medyo may pagbabago na, hindi ba? I thought dati, nung hindi pa ako lumalabas, nung natapos na yung pandemic, nasanay lang kasi ako ng may kasama. Yung I'm with someone, I'm with somebody to go out, di ba? Unlike before na lumalabas ako na ako mag-isa. So I thought part lang yun ng aking anxiety because I got diagnosed na meron akong anxiety way back 2 years, 3 years ago. So naggamot ako guys, ng medication ako niyan, siguro mga 6 months o siguro 1 year pa. So, I thought that is a part of anxiety, yung natatakot kang lumabas na mag-isa. Pero hindi pala, kasi yung isang symptoms niya dati guys ng anxiety ko, I remember, takot ako mag-taxi na mag-isa, takot akong lumabas. So, nagpatingin ako sa doktor. So, by that time, nagkaroon pala talaga ako ng anxiety. Pero it doesn't mean na dahil yun sa anxiety ko, kaya ako takot lumabas. Hindi ako takot lumabas ng dahil sa anxiety ko. It's because nag-depend kasi ako sa may kasama. Kasi nga, palagi kami may kasama dito sa bahay. So, palaging may alalay, may assistant, ganon. At saka siyempre, gusto rin ng family ko. Medyo may edad na rin tayo because I'm in my 50s guys. So, siyempre, pag lalabas kami, kailangan may kasama ka. Kasi kung anong mangyari sa'yo, matumba ka, madapa ka, meron kang kasama. But, actually, kahit naman wala kang kasama, kung may accident, may mga ganyan, may tutulong naman sa'yo yung mga tao naman dyan sa labas, di ba gano'n naman. So, yun, nag-depend lang siguro ako na may kasama pag lumalabas. Pero, kung ako lang, kaya ko pa din. Kaya ko pa din lumabas na kahit na ako lang mag-isa. Kaya lang, syempre, you need to be careful. You need to be maingat. Kasi syempre, iba na yung panahon ngayon, guys. Unlike before, na nung bata-bata pa tayo, I'm on my 50s na. And then, syempre, naka-eyeglass tayo. Medyo malabo na yung ating mata. I got cataract as well. And then, alam nyo yung, when you age, nararamdaman niyo yung parang clumsy ka na. Yung clumsy, madali kang madapa, madali kang matapilok. So, nagiging clumsy ka na when you age. So, totoo yun. So, we need to be ingat. Actually, pag lumalabas, especially pag wala kayong kasama. So, yun lang ang aking tip sa mga people dyan. Wala pa rin kaming internet. So, I don't know kung kailan magkaka-internet. Siguro mamayang gabi or bukas. So, I just keep on vlogging na lang. Vlogging means recording pala. Sorry. Magre-recording na lang tayo. So, ako lang nandito ngayon. Nasa kabila sila. So, see you later guys. See you later. Thank you.